Move naman tayo ngayon sa unang magtatanong ngayong gabi sa Zoom. Ito tayo si Tony. Okay, good evening, Brother Tony. Magandang gabi po, punto por punto. Yes, hello, good evening, bro. Yes, magtanong lang po ako. May nakausap po ako kasing sulpot. Ito tungkol po sa sa gospel yung inano ni Brother Angel. Sabi ng sulpot kasi lahat ng good works ng tao ay parang bastahan o rag ba, dirty rags. Inano niya yun sa Bible. Sabi ko naman, hindi naman, siguro may halaga naman. Pero hindi ko lang naman ma-quote sa Bible. Ngayon, meron din akong napanood na video na sinabi pag kahit marami kang ginawang mabuti, ay kung hindi ka naman nasa state of grace, wala pa rin. Ano ba talaga ang turong Katoliko tungkol dyan? Okay. Bigyan ako ng punto por puntong sagot. Tapos bigyan ko sa mga kasamahan ko para meron silang may dagdag, ano? Unang-una, turo ni Kristo talaga na ipakita mo ang kabutihan mo. Mateo 5:16. Sabi ni Kristo ay ganito: gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ito ay utos na ipakita mo sa mga tao ang iyong mabubuting gawa. Bakit? Tayo'y ginawa para dyan. Efeso 2:10 naman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ano naman yung mga gawain na basura sa paningin niya? 10:2 ng Roma. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Yan ang basura. Kasi gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Para bang ibang sekta, gumawa ng sarili pamamaraan. Yan. So, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Bakit? Ano ba ang turo ni Kristo? 1:16. Sabi ni Kristo, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila magiging isang kawal at magkakaroon ng isang pastor. So, siya'y dadalhin sa kanyang iglesia ang kanyang mga tupa. Pero ang ginawa ng ibang sekta, pinagkakalat. Kaya ang sabi ng Biblia dyan sa Jeremias 10:21, ganito ang sinasabi: sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila magsisiginawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Yan mga punto por puntong mga talata na ibibigay ko sa iyo, kapatid, na sana na i-take note mo. Kung hindi mo na i-take note, pwede mong i-replay ito pagkatapos ng live. Pero baka may dadag yung mga kasamahan ko, bigay ko na lang muna kay Brother Tata Rosal. Brother Tata, good evening. Yes, sandali lang. May sinasagot din tayo, sandali lang, Brother Jando. Ang dami mga video na sinishare, Brother Jando, para sagutin natin yung mga video ng mga sulpot. By the way, may mga missionary, 5 missionary pala ang taga-sindangan, bayan ng sindangan sa mga resort, sa mga norte pala. Ang tanong doon sa public preaching sa Sunday sa merkado, parang press Brother Janto, ng hamon ng debate. At saka yung magigiting na debater gusto nagkaharap, pero kanina nagharap ni Brother Arnold, ang kawawa naman, walang alam sa debate, palang yung pastor nila. Na-videohan yun, Brother Tata?
Roger, on that na video, then Saan aking ko i-share sa makikita? i-share natin sa iyo. Then may tema pa akong ipinasa sa kanila. Sana makabalik sila dahil patunayan nila na ang Katoliko ay tatag ng demonyo ni Satanas. Yan, maganda yan, maganda yan. Gusto ko mapanood yung ano yun nangyari kanina, hanapin ko. Saan account yun kay Brother Arnold? Sa Brother Arnold, sa account din sa Pasami City, sa SBP ng St. Vincent de Paul Safety Paris. Sige, Sa- sige. Yan, pero pwede natin i-share sa iyo kay nasa ano namin sa group chat. Okay, sige. Hintayin ko, share mo. Okay, pagsagot Bertata, yung ano niya, yung tanong niya na tutungkol sa pananampalataya na pag ipakita daw mabuting gawa, basahan lang daw yon. So ano ba talaga daw tama? Magpakita ng mabuting gawa o hindi magpakita ng mabuting gawa? Okay, so kung tingnan natin, panahon sa paghukom ay magbase po sa ating nagawa, mabuti at masama. So kailangan mabuting gawa, hindi natin. Dahil yung mga born again, mga kapatid, ang kiniklaim nila na hindi na kailangan ang mabuting gawa. Yung Tito 3.5, Episode 8, yung mga common na mga talata nila, yun ang kaligtasan nating tinatawag na justification. Yung redemption na ginastify tayo ulit ni Jesus dahil naputol ang relasyon natin sa Diyos, pagkita sa Diyos at sa tao dahil sa sala ni Adan o Eva. Yun ang dahilan na ang ating Panginoon ay napako sa cross at makisa ta ulit sa Diyos in justification by the merits of Jesus Christ. Tapos, nagtatag atong Panginoon og simbahan o iglesia. Dahil ang iglesia ang inutusan niya pagpatuloy sa gawa ng kaligtasan. Yun ang dahil nagtatag siya ng simbahan at nagtatag siya ng mga sakramento. Yun ang unang sakramento, yung purification, yung sanctification, yung pagtanggap natin sa bautismo o sacrament ng baptism, tanggap natin sa sanctifying grace, panahon sa binyag. Pero magkasala tayo, yun ang dahilan yung damit ating puti na nagsimula sa sanctifying grace pag medyo madumihan dahil sa ating sala, may undergo tayo ng sacrament of reconciliation. Doon opisal, yun ang pinaka-swerte nating Katoliko dahil dito sa atin may mga sakramento na nagbigay natin ng grasya para sa kaligtasan. Yun ang dahilan na sa unang Juan 1:7 na niligtas, nilinis ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan sa dugo sa cross sa Kalbaryo. Pero diyan sa 8, yun ang mahirap i-reconcile ng mga born again dahil nilinis na dahil sila sa sabi nila, nilinis na po tayo sa ating kasalanan sa unang Juan 1:7 sa dugo ni Jesus sa cross. Pero bakit sa versikulo 8, sabi ni San Juan, ang taong angkin wala si kasalanan siya ay sinungaling. At sa 9, kaya nga magkumbisal po tayo. So, sa 8, sa 10, kailangan nga nandyan ang gawa sa versikulo 10. So, tapos, kung ang natanggap natin na sacrament of baptism, natanggap natin ang pagkahari, pari appropriata, yun ang common priesthood at sa pagkapari, kailangan nga magbuhay tayo ng nasa Diyos, then mag-serve, at saka yung propita, yung natin ang ating pananampalataya, ating depensan, kung pwede, ating depensan natin pananampalataya, ating i-propagate ang ating pananampalataya. At yung glorification, yung harap na tayo sa hukuman. Dahil yung mga kapatid natin, lalo na mga born again, hindi na sila harap sa hukuman. Medyo lupit sa San Pablo, dahil San Pablo, harapan ng hukuman, samantalang sila hindi na. Ayon sa 2 Korinto, size hanggang Gs. Samantalang nandito pa tayo sa ating katawan, malayo pa natin ang kaharian ng langit. Kailangan lalabas tayo, umilay tayo galing sa ating katawan, wala sa ating katawan, at harap ng hukom. Sa versikulo 10, at ang hukom ay base po sa ating nagawa, mabuti o masama dito sa sanlibutan. So kailangan ang gawa dahil pag panampalataya lang, ligtas na, mas
Muklin pa ang demonyo dahil ang demonyo lamang pa ang demonyo ng pananampalataya ng mga born again. Ang mga born again sa mampalataya sa Diyos ay hindi na nanginginig. Samantalang ang demonyo o si Satanas sa mampalataya ng Diyos nanginginig pa sa takot. So yun, kailangan ang gawa for glorification yung particular judgment sa panahon na mamatay tayo in physical. So kailangan ang gawa, unang-una, nasa tunay po tayo na iglesia tatag sa ating Panginoon Diyos dahil dito ang kaligtasan. Efeso 5:23, siya ang ulo ng iglesia, ang katawan niya ang iglesia, yun ang mystical body of Christ, siya ang mangliligtas sa kanyang iglesia. So, sure na 100%, gano'n. Bakit? Millions o thousands ng mga Katolikong naging santo. At sa iba't ibang sikta, wala pang kahit isang santo. Kahit San Telmo na lang siguro. Ngayon lang, Brother Redondo, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata. Okay, Brother Tony, next question. Maraming salamat po sa sagot po. Next, yung next question ko, pansin ko lang po, hindi ko na mapanood yung rosary dito sa punto por punto. May na-observe ako sa isang generational healing ba yun? Yung every Monday sa litany na may nakalagay doon na from the spirit of Christ consciousness deliver us, O Lord. Bakit bakit ganun ang nandun? Tapos after ilang lines, mayroon din doon nakalagay na Satan, God of this world. Para sa akin, hindi naman God si Satan. Ko lang sa rosary, hindi ko naman maintindihan lubos, kaya nagtanong ako dito. Okay. Unang-una, kaya wala sa amin sa punto por punto, hindi niyo mapapanood sa amin ang online rosary dahil hindi ko mahabol. Hindi ko mahabol sa dami na ginamisa nga, nalilit na nga. Hindi ko mahabol, tapos kailangan ko mag-participate naman dito sa aming rosary dito. Tapos pag pa ako ng online, hindi ko na talaga mahabol. And then, pangalawa, si Ate Edna nasa Bohol ngayon. So, walang mag-ooperate sa side ni Ate Edna. Kaya nagsasagawa ng online rosary si Romel Palma gamit ang kanilang Zoom. Ito ngayon Zoom nila ba ni Romel to eh. Ako ang pumasok. Bakit? Kasi hindi ko alam kasi kung anong kasiguruhan ng aming lakad. Dahil hindi ko alam kanina kung matutuloy ba ako o hindi. Kaya si Brother Romel lang naglabas ng Zoom ngayon. Ako naman ang pumasok. And then tungkol naman doon sa God of this world, si Satan, reklamo kasi hindi siya God, no? Sabi mo. Saan talata nga yung Brother Angel Santos na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan ito? Hello? Brother Wendell, nakapasok na si Brother Wendell. Brother Wendell. Pasagot ni Brother Wendell. Okay, na siya. Brother Wendell, good evening, Brother Wendell. Brad Jando, ibigay mo na iba, mahina din, umuulan, lakas ng uwan. Brother Wendell, anong talata yung si Satan ay sa Isaiah ron? Diba Isaiah to? Diyos ng sanlibutan ito, Satanas. Saan nga yung talata na yon? Nakalimutan ko eh. Ay, sort na lang natin. Juan 12:31, bro. Yun. So, ilabas natin ha. Sabi, Juan 12:31. Okay, tingnan natin ang Juan 12:31. Ito nakalagay. Yan. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Part po yan, no? Isa po yan sa mga, isa lang po yan sa talata na siya ay namumunok ngayon kasalukuyan sa mundo. 2 Corinto 4:4, Brajando. 2 Corinto 4:4.
na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Ayan, Brother Tony, nabasa na. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Maliwanag naman kung sino tinutukoy dyan talata na yan, Brother Tony. Opo. Oo. Okay. Yung yung isang nag-mention doon na from the Spirit of Christ consciousness delivers, O Lord. Bakit may ganun na line? Hindi, Brother Angel. Ikaw sumagot na, Brother Angel. Sorry, hindi ko po na may tinitingnan ako. Ano yung tanong, bro Tony? Okay, tanong, Brother Tony. Yung tanong ko po is doon po sa intergenerational healing rosary tuwing Monday na dito sa punto po, doon sa litany, may nakalagay doon na isa sa mga linya doon na sa litany ay from the Spirit of Christ consciousness, tapos ang bato ang answer ay deliver us, O Lord. Bakit parang ganun? Yun yung pagkasabi niya, from the Spirit of Christ consciousness, deliver us, O Lord. So, yung Christ consciousness, pansinin mo yung grammar niya, no? So, humingi ka dun sa Panginoong Hesus. Yung consciousness niya, no? Yung consciousness niya na gusto mong i-deliver. Pag sinabing deliver us, O Lord, tulungan ka ng ating Panginoong Hesus Kristo, no? So, napakalinaw naman po yun. Deliver us, O Lord, no? Sana tulungan tayo kung ano man ang lahat sa lahat ng bagay, tulungan tayo, no? Yung consciousness ni Lord Jesus, sana yung mismong paningin niya. Pag sinabi mo consciousness kasi, tandaan po natin yung lahat ng mga paningin niya, lahat ng mga iniisip ng ating Panginoong Jesucristo. So sana niya tayo, no? Kung ano man ang kasalanan, kung ano man ang nangyari sa atin, tanggalin niya yun, and at the same time kung may kabutihan man, at sana po i-bless tayo from Christ Jesus lahat yan, no? Humingi tayo ng patnubay sa Kanya sa lahat ng mga ginagawa natin, mapamasama man o hindi, kapatid. Patnubay po ng ating consciousness, Christ consciousness from the word itself. Yung grammar niya, yung statement na po yun, kapatid, napakaganda. Okay, ang nakakalito lang sa akin dito kasi yun yung unang line, tapos after several mga mga ilang lines lang o kaya next page pa sa slide, ay doon na nakalagay yung from the from Satan, God of this world. Parang dating sa akin kasi pinapaalis yung Spirit of Christ consciousness kasi nakalinya po siya doon. Hindi ko actually tama naman yung papaliwanag mo, yung nalilito lang ako sa una kasi nakalinya siya doon sa parang pinapaalis. So base sa paliwanag mo ngayon, hindi pala pinapaalis kundi parang inaan natin. Pinapatnubayan, yes. Pinapatnubayan tayo. Tungkol lahat naman ng panalangin natin, kapatid. Tandaan natin, no, minsan medyo may mga mahiwaga kasi sa mga pagdarasal, no, but madali naman yan yung mismong grammar niya. From gods of this world, yung si Satanas nga, deliver us, O Lord. So iiwas mo kami kay Satanas na siya mismo ang nagiging Diyos ng sanlibutan dahil punong-puno ng kasalanan ang sanlibutan, kapatid. So deliver us, O Lord, from your consciousness, O Christ Jesus. Tanggalin mo kami dito po, no? So patnubayan mo kami. So kumpleto na po yun, kapatid. Napakaganda ng litanyang yun. Okay. Follow up ko lang po. Di ba si Satanas ay prince of this world lang? Hindi. Okay lang. Na ko naman talaga yung talata. Tama po yung talata na God of this world siya. Pangulo siya dito na sa sanlibutan. Pero yung imang katawagan kay Satanas ay prince of this world. Di po ba?
Yes, si Satanas marami. Siya nga yung siya pagka sinungaling ka, anak ka ng ng diablo. Marami siya, prince of this world, god of this world. Hindi dalawa nga ang Diyos, 'di ba? So dalawa tunay na Diyos at kalaban ng Diyos. So pag sinabi mong Diyos, maraming Diyos. Actually, sa ibang sect, sa ibang sa iba, lalo na sa Taoism, sa ibang mga religion po, ang dami nilang Diyos, pero hindi sila tunay na Diyos, no? So pag sinabi mong Diyos kasi, dalawang bagay yan. Tunay na Diyos at may Diyos na hindi tunay. Kaya nga, yung word na false God di ba? Kaya may word na false gods, bro. Diyos, Diyosan. They are not real Diyos, kapatid. Okay, maraming salamat po, Bro Angel, sa sagot at sa iyo, Brother Jando, at sa buong punto por punto team. Yun lang po yung mga katanungan ko. God bless us all. Okay, thank you sa iyo, Brother Vicente Mejiliano. At nag-iingay pala si Unmasking Lies to sa comment section. Sabi niya, atapang nga tao pero atakbo. Sabi ko naman, hindi ba Unmasking Lies, ang dami nakapanood. 3 beses ka na unmask sa aking programa. Tapos, sa lahat ng nakapanood, ikaw lang ang bukod tangi nagsasabing nasa tama ang unawa mo. Kaya, kung hindi na kita tanggapin, yun ay dahil hindi ka matino kausap, paiwas ka pa pag tinatanong. Kaya yun, naunawa naman ng tao kung ba't ayaw kita tanggapin Dahil dami nakapanood kung paano ka na-unmask ng maraming beses sa programang ito. No? Sabi niya, asan ako na wrong interpretation, bro? Sige nga, pakisabi. Doon sinasabi mong maraming Messiah before si Christ. Alam mo ba yung sinasabing Messiah ng mga Kristiyano? The Anointed One. The Anointed One. Pero yung binasa mo sa referensya mo, Messiah lang siya sa isip ng isang tao. Messiah lang siya sa isip nila. Pero hindi siya confirm na the Anointed One, kundi Messiah lang sa isip nila. So doon ka nagkamali. Mali ang unawa mo kasi. Kaya wag ka nang mirit pa na. Dahil kalay mo, 3 beses ka na-unmask dito. Ayaw mo nang magpakita ng mukha mo, na-unmask ka pa rin. Hindi ba? Kaya useless. Pag pinatulan ka pa uli, para lang kami nagpapasok dito ng grade 1. No? Gusto ko naman yung iba, baka sa iba ma-challenge ako. Sa'yo hindi na ako na-challenge. Inaantok na ako sa'yo. Yung last nating usapan, inantok talaga ako. Literally. Sa ating last na usapan, Unmasking Lies, inantok talaga ako, grabe. Hindi ko may ikaila yun. Inantok ako, nakaramdam ako ng antok, nakaramdam ako ng wala ng gana dahil puro ka private interpretation. Yung pinasasabi mo na may mga Messiah before Christ, nakitaan pala na yung pala ay sa isip lang ng ibang tao at hindi proven na Messiah. Yun, no? Sensya ka na. Kaya wala ka talaga. Okay, move naman tayo ngayon sa messenger room naman tayo ngayon. Si Gaudencio Guangco. Gaudencio Guangco, please speak. Good evening. Hello, Gaudencio Guangco. Hello po. Hello, good evening. Hello, good evening. May tatanong ng pustana ako, Bro Jando. Magandang gabi sa lahat. Kayo dyan. Yes, go ahead, bro. Narinig ka, bro. Ang hirap magtagalog. Kasi po, sa isip ko, san tayo, kagaya mo, Jando, nung hindi ka pa isinilang, ano kaya ang kalagayan natin? Kung sakaling, patawarin ako ng Diyos, kung sakaling ang Diyos ang kung may kapal, hindi nagkapag-isip na, ano ba yan sabihin? Yung unang ina natin, yung unang ama at ina natin na si Adan at Eva at ay hindi ano ba yun? Nilalang ng Diyos. Hello po.
Ano yun? Kung si Adan at si Eva, hindi nila lang ng Diyos. Tapos, Siyempre sila ang una nating nanay, di ba? Ano kayang katayuan natin ngayon kung hindi yun natuloy ni Panginoong Diyos ano yun? Na gumawa. Kung hindi natuloy ang Diyos na gawin si Adan, ano tayo ngayon? Ganon. o ganun, parang ganun. Wala tayo. Kasi pag mag-iisip ako nag-iisa, yan ang sumantok sa isip ko. Wala tayo, bro. Wala talaga tayo. Wala tayo. Kagaya nung hindi wala tayong naalala. Kagaya nung hindi pa tayo sinilang. Hindi yung walang naalala, talagang wala ka. Hindi ka nag-i-exist. Ganun. So, mayroon ba tayong mababasa na sa Biblia kung patungkol diyan, Brad Jando? Oh, Genesis 3:20. Si Eva ang ina ng lahat ng sangkatauhan. Pwede pa isa, Brad Jando? Sige, go ahead, brother Gaudencio. Format ko po kasi pag magdasal sa umaga is minsan naisip ko baka kalabisan na. Kasi yung ama namin, pag dinadasal ko, parang ginagawa ko siyang yung format. Nga medyo meron na akong dinagdag. Anong dinagdag mo? Yung kagaya na magpasalamat ka dahil sa mga grasyang natatanggap mo. Yung mga, parang dinitalye ko pa, yung dapat kong pasasalamatan, isinasama ko pa. Tapos, pagkatapos ko ng ama namin, yung si Mama Mary, kasi katapusan ng ama namin, di ba, si Panginoong Jesucristo, nasasambit man yan sa ama namin sa katapusan. Tapos, katapos ko diyan, doon naman ako kay Mama Mary magdasal. Parang nagpapatulong ako. Tapos, pagkatapos ko naman diyan, doon na naman ako kaya ko nga nasasabing parang kalabisan, di ba ako parang uuwi na. Yung meron na akong 10 ama namin, 10 Baginoong Maria, 10 Maghimaya ka Maria, 10 lahat. Tapos, dinagdagan ko pa ng English na Our Father, tapos English na Hail Mary. Pagkatapos, may dalawa pang, yung dalawang, pero inaalala ang title. Tapos, pagkatapos ng lahat ng santos at mga anghel sa langit, sinasama ko na. Parang naniniguro ba? Pagkatapos, pati yung guardian angel ng mga pamilya, mga anak ko, pinatawag ko pa. Hindi kaya yung kalabisan. Kaya ako nagkasala lalo doon. Brother Angel, pakisagot yung tanong niya. Kalabisan ba daw yun? Alam mo kapatid, may mga religious people walang ginawa kundi magdasal na magdasal. Paulit-ulit din si Jesus, ating Panginoong Yesus, 'di ba? Umulit din siya. Pero tandaan mo lahat ng mga mabubuting gawa, lalo na yung prayer, tandaan mo basta kasi baka nangyayari na lang parang wala rin sa puso mo kapatid, no? Kailangan make sure na nasa puso mo yung sinasabi mo, hindi yung parang naglilibang na lang, wala na, there's no honesty at sincerity dun sa pagdarasal. Tandaan mo kapatid, kahit gaano pa karami yan,
marami kang mababasa sa Biblia, is that Saint Anne ba yun? Yung pagkatapos ni Simon, nung makita niya sa ating Panginoong Yesus, yun, after nung namatay yung naging balo siya, wala siyang ginaya for how many years po? Nagdasal lang siya, nag-aayuno, nagdarasal. So, wala po tayong nakikitang kamalian doon. Ang magiging mali lang po yun kung wala sa sincerity and honesty yung pagdarasal natin, no? At tandaan po natin, lahat ng prayer, marami kasi yung prayer ang simbahan, kapatid, no? Meditative prayer, mayroong tinatawag din tayong private or public prayer, yung po yung sa Holy Mass, no? Kasama natin ang lahat. Marami yan, devotional prayer, mayroong personal prayer. So, lahat po yan, kapatid, pwede po, wala pong sinasabing simbahan na ito lang ang gawin mo, ito lang, no. Tandaan mo, prayer for life. Tandaan mo, kapatid, more prayer, more blessings, and more power. So, wala pong mali doon, kapatid, as long as you're sincere and honest dun sa mo, no? Focus ka dun sa dasal mo. Kung kanino ka pwede ka rin pong direct kay God, pwede kang with the intercessors of Mama Mary, humingi ng tulong sa mga banal, humingi ka ng tulong sa mga anghel. Pwede po yung, kapatid, walang pinagbabawal ang Diyos diyan, kapatid. Pero bakit ganun, kapatid? Bakit ganun? Mayroong time na parang wala sa puso ko ang pagdasal, tapos mayroong time na parang tumatagos, parang mapaiyak, mapaluha ko. Bakit ganun? Oh yes, ako rin. Minsan may mga prayer talaga na minsan naiiyak ka, yung bang nandun yung time na talagang sincere ka sa prayer mo, yung pagsisisi mo talaga sa oras na yon. So normal po yung, kapatid. May time naman parang hinaantok ka lang, no? Tama? O yung may time naman na parang ayoko muna magdasal. Pero yun ang wag nating kalimutan, no? Wag tayong hihinto, no? Sabi nga, prayer without ceasing. So dapat dire-diretso po. Marami kasing papasok pag tuwing magdadasal, kahit mga problema, papasok para mawawala ka. Normal. Yes, yung po yung sabi nga na Brother Wendell, pag nagdadasal ka na, ayan na, umaatake na yung demonyo, no? Para papasukin na kung ano-ano yung isa-isip para kumbaga para mawala ka sa pagdarasal. Pero labanan mo yun, kapatid, pagka ganun. Ako pagka ganun, in Jesus name, no? Lumayas ka, Satanas, kasi inaano yan eh. Gusto kang sa mga pagdarasal mo, kapatid, no? Gusto ma-interrupt ng demonyo. Kasama po yan sa lahat ng tao sa mundo. Lahat po tayo, nangyayari po yan, no? Yung mga, habang nagdadasal ka, yung isip mo nando sa isa, no? Tapos parang babbling na lang eh. Which is yung po pinapa-avoid sa atin. Pero lahat naman ng tao, may time talaga na pagod ka, inaantok minsan naman kung ano yung pumapasok. Kung ano yung nangyari sa maghapon, naiisip mo, no? Habang nagdarasal ka. Pero, no, let's avoid that. Labanan mo po, kapatid. Labanan mo yun. Dapat sincere and honest to ang prayer natin, kapatid. Saka nga ako pagigising ko lang, hikab ng hikab. Patuloy ko lang ako pagdasal. Kahit naghihikab, kahit anong pumapasok sa isip. Sige lang, bro. Salamat. Naliwanagan na. Salamat sa Diyos. Sige, bro Aljan. Bro, ang payo ko lang, bro, no, wag sana yung dasal tayo ng dasal in 3 days. Tapos paglabas natin sa kwarto, anghel ka na. Ano yan? Basa natin yun, bro. Mukhang may pinatatamaan si Brother Aljan. Alam, bro, totoo lang. Okay. So, balik tayo sa Zoom. Tayo kay, nasa Vatican si yata, Brother Romel, so, dito tayo ngayon, move tayo balikan natin yung Zoom natin, si Mel, nawala, Liamco. Mel Liamco, good evening. Hello, Brother Mel Liamco. Nawala si Meliam ko. So, walang nakaresan ngayon sa Zoom. Dito na mahiba audio ni Bro JD. Mahina audio ni Bro JD. Mahina audio ko dyan, Brother Romel?
Pero dyan, doon dagdag natin kanina yung ano, yung sa Luke, yung sinasabi ng mga, minsan may nagtatanong, okay lang ba yung magdasal na magdasal na magdasal? Biblically po, may gumawa na yon. Lucas chapter 2 nga po, verse 36 to 37. Lucas 2? 36 and 37. Para sa mga nagtatanong, okay lang ba magdasal na magdasal? Di ba mabuboard o hindi ba magagalit ang Diyos? Ayan, biblical po. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. At ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasama sa Diyos sa mga magitan ng pag-aayuno at pananalangin. Ayun. So, imagine mo yun. Yan. Kung gusto mo, actually, mas maganda yan para sa Diyos. Yan, walang ginawa, araw at gabi, nag-aayuno at nananalangin. So mas ano sa iyan, mas maraming dasal sa iyan si Saint Anne. So walang masama doon, actually mas gusto ng Diyos yun. Focus ka lang sa Kanya, wala kang ibang iniisip na material na bagay, na kung ano-anong makamundo siya. Sumamba araw at gabi. So mas maganda po yung kanina, yung nagtanong, tama po yun. Tuloy lang po ang pagiging prayerful life. Salamat po. Okay, thank you, Brother Angel. Ito si Adwinix Aguilar. Lagi ito nagsasabi na mayroon na siyang hamon sa akin, naghahamon daw sa akin. Pero bakit kaya pag nasa live na ako, hanggang comment section lang? Diba naman yan, Adwinix Aguilar? Kala ko ba may hamon ka? Kung may hamon ka, pasok ka ngayon dito. Nasa description lang yung yung ating link para ka makapasok. Pasok na, meron ka palang hamon eh. No? So, ating balikan ngayon sa Zoom si Meliam ko. Meliam ko, good evening. Brother Meliam ko. Good evening. Good evening, Brother Jando. Yes, go ahead. Isa lang ang tanong ko ngayon na nanonood ako ng mga past videos. Yung isang napanood ko parang review lang. Noong October pa last year, may nagtanong na brother, ano ba yung 3 cycle ng Gospels? Parang hindi kompleto yung sagot ng mga brothers natin. I was just wondering kung na-address na yun from October last year to ngayon. Nagkaroon na ng bagong sagot doon. Ano yun? What are the 3 cycles of Gospels? A, B, and C. Oo. Oh. Brother Angel, ano yung 3 cycles of Gospel daw? Ang tawag po dyan, 3 cycles of the church, ABC, no? Sa pag sinabi mong liturgical calendar of the Catholic Church consists of 3 cycles. Cycle A, B, and C. Ano ba yun? Pag sinabi mong A, yun ay sa aklat ni Matthew. Kaya mapapansin nyo minsan ang ebanghelyo ay tungkol sa kay Matthew. Minsan naman yung B, yun po ay kay Mark, no? At yung C, yung po kay Lucas. So the liturgical cycle, sabi rito, starts at Advent, una, no? Yung Advent na yon, followed by Christmas. So yung Advent season, alam na po natin yon before before Christmas. Ibang yon, no? So ibang yung Advent, iba yung exact na Christmas. Tapos ordinary times. May tinatawag na ordinary times after ng Pentecostes, ordinary times na po tayo. And then may Paschal Triduum, Easter, at matapos po sa ordinary time uli, ang sabi rito, balik ka uli sa liturgical cycle. So yung po yung mga cycle na tinatawag nila, yung po yung ebanghelyo, no? Nagmumula sa A, ano ba yung A? Yung po ay ginagamit sa A ay yung po aklat ni Mateo. Ano ba yung B? Doon po yung part na yun puro kay Mark. At ano ba yung C? Yung po yung kay according to Saint Luke po, yung mga mababasa. So yes, yun po yung no? Mahaba pa yung paliwanag dito, pero yun lang po yung pinaka natin, yung cycle of the liturgical church po, no? Yung 3 ABC, kapatid. Yan.
So, Brother Meliam ko, sabi dito ni Eileen kay Year A, Year B, and Year C. Okay, Brother Meliam ko? Yun ang tamang sagot. Brother, yun pala ang tamang sagot eh. Okay. Thank you. Pero ang intindi ko doon, 3 years yun eh. Ayun. So, thank you, Brother Meliam ko, at sa iyong pagtatanong. Okay? Thank you. Lipat naman tayo. Salamat po sa Diyos. Yan. Lipat na po tayo ngayon dito sa sa Messenger room uli. At ang tatanong ngayon si Jesse Nidera. Okay, Jesse Nidera, good evening. Good evening po, Brother Jando. Yes, hello, good evening, bro. Tanong ko lang po kasi meron po akong sacramentals, tapos ako po ay Tagalog dito, nakitira lang po sa aking ginan. Tapos gusto kong mag-deliverance kaso hindi ko authority. Ngayon po, gusto ko lang malaman po kung pwede po ba akong mag-deliverance kahit sa kwarto lang po? Brother Tata. Yes, pwede sa kwarto lang yung deliverance mo gabi-gabi. Huwag lang yung buong bahay dahil hindi yung bahay mo eh. Pwede lang sa kwarto. Sige, Brother. Okay po, pwede Jesse. po ba malaman kung ano pong prayer again? So, mayroong guide po kayo ni Father Sikia, yung deliverance book. So, huwag mo kalimutan yung prayer protection, yung unang-una, yung mga yung ano bang face yung Brother Jando? Yung? Cast out na, saka cleansing. Cleansing, page 100. Ang cleansing, page 100. Yung pag-cast out sa area. Katulad ba? Ano yun? Yung prayer to ward away spiritual disturbance? Opo. Page 126. Yes po, katulad Pero sinuruin mo na mag-prayer for protection ka muna. Okay? Okay po. Pwede po ba magtanong ulit po? Sige, go ahead, bro. Ikalawang tanong, katlong tanong na yan. Ay, katlong tanong na pala. Pangalawa lang po. Pangatlo na yun? Pangalawang tanong pala. Sige, go. Pangalawa pa lang po, ano po, yung, anong tawag dito? Sige, bro. Nakalimutan ko. Sige po, balik na lang po ako. Nakalimutan ko na may magtanong pang iba. Salamat po. Okay, thank you sa iyo. Bro Jando. Yes, brother John Ray. Yes, bro Tata, may tanong dito, bro. Galing kay Sister Susan Irinco. Sabi niya, bro, pwede bro itanong tungkol sa mga guardian angel. Mayroon po ba guardian angel yung mga Chinese? Kasi Buddhism sila at wala man po sila bunyag sa simbahan, bro, ta? Based po tayo sa creation, before ang lahat ng taong before hindi pa nila lang may dinisayin na ang Panginoon na guardian angel bawat isa sa atin. Kahit pa ano pang uri ng lahi o religion mo, pero hindi nila na-acknowledge, diba? Hindi nila pinalawaan. Tulad ng sa atin, kahit ang nagniwa tayo ng real na creator, ang per person na naman, pero maniluan silang ibang Diyos, pero maniluan naman sila sa, kahit hindi sila maniluan sa per person na naman, pero ang tunay na Diyos, yung creator, yung paniluan natin bilang mga Katoliko. So, nandyan pa rin ang guardian angel sa kanila, ngunit hindi na acknowledge. So, ang guardian angel, tutulong yun ASAP, this experience namin ni Brother Rendell, kahit ako, ang daming experience ko na ASAP na guardian angel na tumutulong sa atin pag humingi tayo ng tulong. Hindi na, sa iba, action agad. Hindi agad-agad, action agad.
So kahit hindi natin kilala yung sino yung guardian angel natin dahil wala ang pangalan, pero ulitin ko, bawat isa sa atin may binisay na ang Ginoo, ang Diyos mismo, na mayroon tayong guardian angel bawat isa. Okay. Bago tayo pumunta sa ikatlong tanong, hindi pala, tapos na pala yun. Meron palang dito pala, comment from, ano to? Abo dyan daw, mag-thank you lang ko kay Bro Tata at Sister Susan. Yun po ang sagot ni Bro Tata, Sister Susan. Maraming salamat, Bro Tata. Tsaka may tanong dito, maayong gabi sa tanan mga CFD. Mangutana ko kung unsay ilihi sa balay, kung magtukod pa, nagpabuhat og balay. Salamat. Ano daw ang ilihi daw, Brother Tata? So hindi maganda, hindi mabuti magtatag na magsagay ng bahay pag may second floor, pag walang first floor. So yung occultism term niya, Brother Janda, ibig sabihin occultism, wag na yung mga sa Bisaya palihi-lihi o paswerte-swerte sa occultism yun. So occultism is Satanism. So sundin natin kung ano ang itinuturo ng simbahan. Sinong nagtanong, Brother Janda, sa comment section ka? Comment section, si Thea So, basa nito So. Nakinig siya ngayon. So, kung pwede, yung, kung may access po kayo na yung before itayo yung bahay mo, i-deliverance mo. Kung pwede, kayo ang mag-deliverance, provided na nasa state of grace po kayo, kung ikaw kayo may-ari. At lagyan mo ng Benedictine medal, salt, so, yung four corners. So, yun lang. Tayo na ang mag-deliverance. Huwag na yung palihi-lihi. Yun. Okay. Yun. Yun na yun. So, huwag ka magpalihi-palihi ha, dahil bawal yan. Ang gawin mo na lang, ipabless mo sa pari ang bahay nyo. Yun ang gawin mo. Huwag kang padugo. Huwag kang kung ano-ano mga pamahiin ang gawin mo dyan. Okay, balik tayo ngayon sa Zoom, si Christopher Gabiana. Christopher Gabiana, good evening. Hello, good evening. Narinig po ba ako? Yes, go ahead, bro. Kuan lang ko mayroon lang akong katanungan, siguro isa lang pero meron akong anak na gusto rin magtanong, pwede? Mamaya. Sige, go ahead, bro. Ako kasi, naka-experience kasi ako nung nag-aaral pa ako sa high school o college na, choir ako sa simbahan, sa Katoliko na simbahan. Ngayon, kasi lagi kami sumasama sa mga kaparian pag may mga piyesta. May isang nagpiyesta dito malapit lang sa amin, sumama kami sa pari. Pagkatapos pagkatapos ng piyesta may kainan. Tapos kapag kainan, umuwi kami. Kasi sabi ni Padre, tayo may misa pa sa pagkahapon. So kinabukasan, kinumusta kami ng mga tao doon sa pinagpista namin. Sabi nila, anong nangyari? May nangyari sa inyo ng mga choir? Kasi meron palang nalason. Mayroong nalason doon sa mga kinainan namin. Kinumusta kami. Ngayon, parang kinabahan kami. Pero sa totoo lang, isa ako doon sa nabiktima. So ang kinabukasan nilagnat ako, tapos nahirapan ako makahinga, tapos kinagabihan sabi ko sa misis ko nga kaya ko pa ito, pero nang mga siguro 2 oras na 3 oras na hindi na ako makatayo. Tumawag sila ng albularyo. Ito talaga tanong ito tungkol sa albularyo. Ngayon itong albularyo na ito, tinignan niya yung mga kuko ko. Tapos sabi niya, mama, siguro mabilis ka. Siguro hindi niya mag-apar. Siguro sabi niya, 24 hours mamamatay ka dahil nalason ka. Ngayon, pinainom ako ng kanyang, mayroon siyang, kumuha siya ng dahon na yun. Tapos pinakuluan, tapos pinainom sa akin. Tapos sabi niya, hintayin natin mamaya. Tapos baka susuka ka. Akala ko ngayon, pinainom niya, parang walang lasa. Pero nasubukan ko talaga, 30 minutes o kulong ko lang 1 oras, naisuka ko. Yan, kaya nga, sumuka ako. Tapos sabi ko,
siguro itong albularyo na ito magaling eh. Kaya kung hindi ko yan siya pinuntahan, siguro namatay na siguro ako. 2 beses na nangyari uli dito, ganun din napuwisan ako kasi dito po ko sa Samar sa Katbalugan. Marami kasi dito yung mga ganyan eh. Pag may pista o may mga handaan, mayroong sumasabay dyan na manglalason, nalalason. 2 beses na. Ganun din. Yung pa rin yung albularyo na yung pinupunta namin, yung albularyo na yon, hindi siya nagmamayabang na magaling siya. Sabihin niya, subukan natin ito, ganito. Pero hindi siya tumatanggap ng pera. Pero kung anong ibigay mo sa kanya, tinatanggap niya, pero hindi siya nagdi-demand kung ano. Tanong ko lang, mayroon bang albularyo na gano'n na para sa tingin ko nakakatulong naman ako patay na siguro ako, hindi niya ako tinulungan. Mayroon bang talaga albularyo na sabihin na natin na for kay God, hindi na kay Bibil? Iyon lang po ang tanong ko. Okay. Hello? Brother Tata. Okay, wala pa ba si Brother Wendell? O kung hindi yata sasagot si Brother Wendell ngayon, mukhang busy. Kasagot mo ng Brother Wendell pag okay lang si Brother Wendell. Unmute ba? Wala. So, napagaling po kayo, brother. Pero yung sabi nga, hospital, yung lason, yung mga kasama na hospital yun, o hindi ra? May 2 namatay po. 2. Namatay, 2. So, ang finding ng doktor, yung namatay is nalason. Nalason. O ang sabi mo, nakapunta kayo ng albularyo, na pagaling kayo, ang tanong, ang yung kapangyarihan ng albularyo, galing ba yun sa Diyos? Opo. Patingin ko sa galing siguro sa Diyos kasi matagal naman, siguro kulang-kulang na 5 years. Okay naman, wala naman akong hindi naman ako ginagampalan ng mga masamang espiritu. Yun, asas mga tinutukoy ng ating Panginoon sa Matthew 7:21 hanggang 23 na nagpagaling ng may sakit, nagpalayas pa ng demonyo, nangaral pa sa pangalan ng ating Panginoon, naggawa pa ng mga milagro, pero pagdating sa dulo, yung finishing line, hindi nakilala ng ating Panginoon at pinaalis. So, totoo naman yung mga albularyo, may kapangyarihan dahil yung mga anghel o angel na naging demonyo ay yung kapangyarihan nila ay nanatili sa kanila. Pero temporary lang yun. Pero walang serbisyo ng demonyo, brother, nga libre. May kapalit yun. Maniningil yun. Ang delikado yun, brother, by side effect, hindi lang sa'yo, pati na yung mga anak mo at apo mo. So, alam na natin na, kung alam na ninyo na tayong lahat ng mga Katoliko ay bawal tayong magpunta ng mga albularyo dahil ang mga albularyo ayon sa ating Catechism 21:16-17 is nanguha ng kapangyarihan sa demonyo. So, isa lang mortal ng paglapit natin sa mga albularyo. So, kung pwede, sa ngayon siguro, katulad yung nandun ako sa Bagadian, sabi niya, wala namang epekto sa akin, brother. At medyo epekto talaga. Pero ang anong nangyari sa kanyang anak, may third eye, psychic ability. At magpunta sila sa kabilang barangay, may malaking puno, bigla lang minto dahil may kausap siya sa harap ng puno, parang nababaliw. So may kaibigan pa lang yung fallen angel, yung mga elementals, tulad ng diwende. So yun, isa sa mga epekto yun. So delikado yung brother. Para sa'yo, okay lang sa'yo, gaya napagaling po kayo, mayroon naman tayong exercise proven and tested. Aking tiyahin ko sa bang uyaan sa pag-agawan, Brother Jondo, yung first cousin ng aking ama na Tiyo. Yung Tiyo pa rin. Tiyo, uncle, tiya, babae man. Tiya. So sa nag-reunion po kami, then nagpunta kami dahil ang nag-host sa taga-Clarence, so nagpunta kami paglinggo sa Rota Beach. Rota Beach yung Rama Beach pala. Tapos, wagla lang
namatay yung tiyahin ko. At umiiyak na halos lahat ng nandun dahil wala na, patay na. Medyo maitim na yung mga kuko niya eh. Wala na, yung bibig ay hindi na mabukas dahil sa Bisaya pa niungot ng ipon ng baba. So buti na lang hindi ko wala kong dala-dala ng exercise oil. So pinipirsa na lang yung bibig niya, bunganga niya, nabunganga konti, na bigyan natin napainom ko ng exercise oil, bigla lang umiyak at muling nabuhay. Pero wala. Para sa kanila, wala nang pulso, wala nang hininga. So yun, pinaka-epektibo, brother, yung nakagat ng ahas yung minister sa Clarin. Panahon na sila ay ng sementeryo dahil preparation sa All Souls Day at All Saints Day, nakagat ng dupong o yung cobra. Walang ibang napagaling na yung lang ang exercise oil. So, kung pwede, mayroon ang sa atin nga mula sa Panginoon, sa simbahan. So, yun ang gamitin natin din yung sa albularyo dahil kung contaminate yun at may epekto yun, pati na sa ika-4 na henerasyon. Okay, lang ho. Kasi noon, nung mangyari ito sa akin, hindi ko pa kayo naririnig sa punto por punto, kaya hindi ko alam noon. Pero sinamantala ko na, kung na kayong punto por punto, ay ikinumpisan ko na yon. At saka nag-general confession na po ako, at saka hindi na po ako lumalapit sa ngayon, hindi na po ako lumalapit sa mga albularyo. So, ang na lang, itanong ko lang sa iyo, pero para sa akin, nakatulong yun at ako'y sinamantalaan ko lang yung pagkakataon na yun, pero iniwan ko na rin yun. So, ikinumpisal ko na. Kasi kung hindi ko sinimantala yun, namatay na siguro ako. Kasi hindi ko alam yung mga exercise oil, exercise salt. Wala pa naman noon yung punto, wala pang live na blazing. Kaya, hindi ko alam ang gagawin ko noon kasi yung misis ko nga, hindi rin alam eh. So, kumpara sa akin, sinamantala ko lang yung pagkakataon na yun na albularyo yun. Pero, nang malaman ko na may punto por punto, ginumpisal ko na, so wala na yun sa akin, okay na. So, siguro sa tingin nyo, okay na ba ako noon? Kasi ginumpisal ko naman eh. Hindi na ako niya babalikan. Kumpisal na renounce mo. At saka, na-renounce ko na ako. Langis dyan mula sa albularyo. Na-surrender mo o ano? Walang binigay sa akin na langis. Meron lang siyang pinainom lang sa akin na halaman na hindi ko alam kung ano yun para sumuka ko. Wala naman siyang binigay sa akin na mga gagaya ng mga ano-ano dyan na may binibigay lagi sa katawan. Wala naman. Dito sa amin may magigiting na yung tatawal kahit ang daming na kagat ng cobra, kadalasan yung dupong. Pero wala nang sa pagdating sa iba yung albularyo naman dito, walang binibigay na mga na gagamitin mo kung ano, wala. Lang, papainumin ka lang ng tubig. Medyo dadasalan ka lang niya, tapos wala na, yun lang. Wala naman siyang binibigay. Dahil yung magigiting dito, binuhat na yung isang biktima, isang nakagat ng cobra. Binuhat na lang dahil wala na. Pagdating, may may prayer siya, at saka pinaakyat sa kanyang pinahiran lang ng laway niya, at saka may dasal siya, okay na. Diba? Pero sabi niya, tuwing hating gabi, magdasal siya, pag i-open niya ang kwento, may makita sa demonyo. Ibig sabihin, ang kaparihan niya galing sa demonyo. Ako naman ay mula noon, nang mag-kumpisal ako, siguro 3 beses na ako ng kumpisal. Madalas naman ako nagro-rosary, tapos nagsisimba naman ako. Yung bang sumusunod na ako ngayon sa turo ng Katoliko. Hindi na ako ngayon siguro parang hindi na ako siguro niya gagambalahin kasi hindi naman ako iniwan ko na yung paniniwala sa mga manggagamot na yon. Pero pag nakikita ko pa yung tao, nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi ko siguro sinamantala yung pagkakataon na yun, namatay na siguro ako.
So, yun lang po. Meron pa rin magtatanong isang anak ko. Pwede?